Isang mainit na kontrobersya ang muling yumanig sa mundo ng politika matapos ireklamo umano si dating Senate President Vicente Tito Soto III ng isang individual na nagpakilalang biktima. Ayon sa ulat, personal na nagtungo sa mga awtoridad ang naturang biktima upang isampa ang reklamo laban kay Soto kasabay ng panawagang tulong mula sa publiko. Ayon pa sa kanya, matagal na raw niyang tiniis ang nangyari. Ngunit napilitan siyang lumantad matapos lumabas ang mga ebidensyang hawak na ngayon ng mga investigador. Sa inilabas na pahayag ng kampo ng biktima, malinaw umano ang mga dokumento, larawan, at mga komunikasyong magpapatunay sa kanyang mga kaparatang. Hindi na rin napigilan ng biktima ang emosyon habang ikinukuwento ang mga pinagdaanang hirap at pananakot umano matapos subukang manahimik sa loob ng ilang taon. Dahil dito, umani ng matinding reaksyon mula sa publiko ang naturang issue. Marami ang nagpakita ng simpatya sa biktima, habang may ilan namang naniniwalang kailangan munang hintayin ang buong investigasyon bago maghusga. Samantala, tumanggi munang magbigay ng komento ang panig ni Soto habang hinihintay ang opisyal na kopya ng reklamo. Ayon sa ilang tagamasid sa politika, malaki ang posibleng maging epekto ng kasong ito sa reputasyon ng dating opisyal. Lalo't mataas pa rin ang impluwensya niya sa larangan ng politika at media. Patuloy na iniimbestigahan ng mga awtoridad ang mga isinumiting ebidensya upang matukoy kung may sapat na batayan para sa formal na kaso laban sa dating Senate President. Nako, viral pa rin ho ngayon sa mundo ng social media at hindi lang ho sa Pilipinas pinag-uusapan, maging sa buong mundo yung ginawang pagsalisi nitong si Marcos Jr. papunta dito kay Xi Jinping. Yan ang nga ba problema? Napakayabang mo pagka hindi mo kaharap pero pagkakaharap mo na pakamay-kamay ka. Naalala ko tong mama na to nung panahon ng kampanya, noong yung mga ordinaryong Pilipino gusto makipagkamay sa kanya, ang dami niyang kaartehan. Di ba? Tapos nung nakita niya itong si President Xi, hindi magkanda o gaga, okay lang sana kung katabi mo yung katabi mo at pagkatapos mo nagtalumpati, Mr. President, congratulations congratulations Mr. President. Okay lang. Pero kung nandun ka sa kabilang ibayo, tapos tatayo ka at makikipag-unahan na makipagkamay dito kay Xi Jinping, para ka sinto-sinto. Di ba? Ano ho yun? Security concern yon para doon sa mga ni Xi Jinping, di ba? Yung tipong, ano kung tuka ba mo nilalapitan yan? Hindi, ganito. Kung kayo walang dispute, walang hidwaan na bansa, kung lalapitan mo ang isang presidente, walang question dyan. Okay lang yan para sa mga security personnel nitong si Xi Jinping. Lapitan mo, presidente ka rin naman Walang problema. Pero ikaw, ang dami mong alam sabihin sa international media, sa bansa mo, dyan sa presidente na yan, tapos lalapitan mo, ano ho yan, kung tawagin ho nila yan, security nightmare. Makukompromiso security ng binabantayan nila, di ba? Meron kayong hidwaan yan. Di ba, tuta ka ng Amerika. Tapos, lalapit ka dun sa presidente, yung security niyan, di nakita yung nasa likod ng mama. Sa susunod na video, papanoorin natin. Nagpanik ho sila kilala tong mama na to, mahirap na. Sabi ko nga, kung sakali, ako advice ko dito kay Xi Jinping, kung sakaling nakipagkamay sa inyo to, dapat check nyo yung mga gamit-gamit nyo, mahirap na. Laki sa nakaw to Mahirap na, di ba? Check nyo yung wallet nyo, check nyo yung ano nyo, mahirap na. Di ba? Kita nyo naman sa administrasyon niya, kaliwat kanan ng nakawan. Kaya ako, kung sino man ang kinamayan itong mama na to, dyan sa ASEAN Summit, dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia, dyan sa APEC Summit, dyan sa South Korea, check nyo yung mga gamit-gamit nyo, mahirap na. Pinapacheck lang naman natin, hindi naman natin pinaparatahan yung kung sino man, di ba? Importante ho dito mga kababayan, walang hindi nagkawalaan dyan sa mga pagtitipon na yun. Yun lang naman concern natin Ito, wala namang kwenta gagawin yan Pabigat lang yan, kumbaga. Nagsayang lang tayo ng pera, pamasahe para dito sa mama na to, para atinan yung mga pagtitipon na yan na kung saan nagkakaroon ng pag-uusap pagdating sa ekonomiya. Pero yung yung hidwaan, di daw pinag-uusapan dyan sa mga na yan, dyan sa mga summit na yan Di ba? Itong sinto-sinto na to, ang gusto niya, hikayatin yung mga karating bansa sa ASEAN na magalit sa China.
Hindi naman ho yun eh. Mga karatig bansa natin dito, ganito ho sila ng China oh. Best friend, BFF forever ho sila. Vietnam, Indonesia, Malaysia. Naku, kaibigan ho nila ang China. Bakit? Nakikipagkomersyo ho sila sa kanila. Oh, sa tingin niyo ho ba yung Vietnam at China wala ho silang dispute dyan sa mga pinag-aagawang bahura dyan sa West Philippine Sea? Meron. Pero ganito pa rin ho sila. Sa tingin niyo ba ang Indonesia at ang China wala ho silang pinag-aagawang mga bahura dyan sa West Philippine Sea? Meron. Sinek na ho natin yan. Pero pagdating sa komersyo, nakikipag-ugnayan pa rin ho sila. Katangi-tangi ang bansa natin ang ayaw makipagkomersyo dito sa nagbo-boom na ekonomiya ng China. Kaya ang nangyayari sa atin sa Southeast Asia, napag-iiwanan ho ang ating ekonomiya. Pero bago yan, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, nakita lang ho natin itong video na to kahapon. Na kung saan binisita nitong si Marcos Jr. ang kanyang ama na si Marcos Sr. Ito, napatanong ako eh. Ano bang nararamdaman nitong bangag na to habang binibisita niya ang kanyang ama? Hindi niya kaya naalala yung nagpalibing sa ama niya na si Marcos, itong si diktador na si Marcos Sr., pinadala niya sa dahig na, di ka ba naiya dyan? Meron ka pang kapal ng mukha, na bibisita-bisita sa puntod ng inyong ama na yung nagkaisa-isang presidente na nagkaroon ng lakas na loob na merong yagpa na gawin niya mga bagay na yan, yun namang pinatapon dyan sa dahig, Netherlands. Pakakapal ng mukha mo, sir. Hindi ka ba kinikilabutan habang nandyan ka, yung papasok sa sasagi sa utak mo, nung linilibingan yung ama, nasa gilid ka, meron kang kausap sa media, thank you ka ng thank you kay Tatay Digong. Hindi ka ba nahihiya niyan? Kung ako dyan, anak ng toka, nangyari, kung ako dyan, di na ako pupunta. Konting delikadesa at konting hiya sa sarili, tipong kikilabutan ka. Pagkatapos ang ginawa ng mama sa inyo, yun ang isinukli mo sa kanya. Kaya ang masasabi ko lang sa iyo, Marcos Jr., ang kapal ng pagbumuka mo, walang yaka. Eto na ho mga kababayan, rekta ho tayo. Dito sa naging interview nitong si Marcos Jr. sa mga media noong November 1. Hindi ho natin makita to kasi idinidelay yung paglabas nito eh. Kumbaga yung mga hinayaan ho na yung mga local media na splice to eh. Kumbaga yung mga t-shirt ilinabas muna eh. Kaya ngayon, lalong na-intriga ang ating mga kababayan kung ano nga ba ang laman nitong kabuuan nitong naging interview na to nitong si Bangag sa mga local media. Pakinggan natin ito mga kababayan. Good. Finished. Today, the APEC that here in Gyeongju, it is actually did you? Happy birthday ho muna para dito kay Yorme Baste Duterte, kay Mayor Baste Duterte. Happy birthday. Palakpakan ho natin. Birthday ho niya ngayong araw. Were you able to walk around Gyeongju? Ang ganda dito. Never pa ako nakapunta rito. Hindi ko alam ganun pala kaganda rito. Anyway, that's why Oy, nagpaparamdam. Nagpaparamdam daw si Bangag. Maganda daw sa Gyeongju. Ano lugar yun? Basta dyan sa lugar kung nasaan man siya, mag-ingat kayo kung maganda dyan ha. Mahilig sa maganda yan. Mahirap na. kami yung mga kasama namin, yung mga leader, sabi ko, kailangan natin bumalik dito as a civilian. So para we can look around. Anyway. Magpapasyal kayo. Nagpaplano ka na ng pagpasyal nyo. Kapal talaga ng mukha mo habang ang mga Pilipino hirap na hirap sa ginawa ng administrasyon puro nakawan ang iniisip mo, pasyal. Naknantoka ako talaga, ako amo mo. Patuwang kita na malakas. Kung ako ama mo hindi naman ako ama mo eh. Kung nabubuhay lang itong si Marcos Sr., itong nasirang diktador, sa tingin ko sinipa ka na sa mukha nun. So we just finished that, and this afternoon we witnessed the turnover of the chair of APEC from Korea, the Republic of Korea, and now to the People's Republic of China. So China is going to host the APEC for the next year. Ako. It was actually a very productive meeting, and because the subjects that were taken up are some of the most important and difficult subjects
that the Asia-Pacific countries are facing. Of course, trade led the subject matters, but of course, many other things came in about the cooperation between countries for AI. What are the directions that we should take? What are in terms of climate control, climate change, what can we do? How do we finally figure out the loss and damage type issues for that? And but mostly really it was an economic discussion on what are the things that Hindi mo naman hindi ka naman nagbida-bida dyan, West Philippines si Kano. Hindi naman, no? Oh, ayos kung we gano'n. can do, because Kasi ano lang dyan, yung pang-komersyo yan eh. Ika nga, kung ano ba mapapakinabangan namin sa bansa mo? Ano ba mai-offer nyo sa amin? Yun, yung mga flood control, ninanakaw namin yung pera, ganun. Hindi. Hindi, yun. Yung mga flood control, yung mga politiko, ninanakaw nila pera, ganun. Yung mga kaalyado ko, ninanakaw nila yung pera, ganun. Oh, yeah. Di ba, ano pagmamalaki mo? Apex Summit nga di ba? Yung tipong, pagdating sa AI, anong maya ambag nyo? Yun, yung mga trolls namin gumagamit ng AI, ganon. Ganon iaambag mo. Pambira. Yun, yung mga ginagawa yung AI, pinapagamit namin dun sa mga trolls namin para pabanguhin ako, ganon. Marcos Jr., kapal talaga ng mukha mo siya. Pero gusto ko tong posing mo dito ha. Teka lang ha, gusto ko yung posing mo na to. Ayun, ayos. Tuloy. if you heard the leaders' meetings, almost all of us opened with, we are facing very precarious times. Lahat, the analysis is pretty... Precarious. Anak ng tawap. Ang dami mong alam na salita. Pa-English ka pa. Yung mga may sala sa Ghost Project, hindi mo pa kulong-kulong. Precarious. Pakulong mo. Pakulong mo yung mga may sala dyan sa mga Ghost Project. Ang dami mo alam sabihin. Buisit na precarious na yan. pretty universal. So Kagigil, no? those were the strategies that were being proposed, which was very interesting because we have Mexico and Chile all the way from Latin America. Of course, we had most of the ASEAN leaders here as well. You had many of those who were in ASEAN also there. Akala yan siguro pag nag-i-English yan, dami mong bumibilig sa kanya, no? Akala siguro pag wala na ho yan eh. Yung pa-English, yung tipong magiging mas kapani-paniwala yung delivery mo. Hindi na totoo yan. Ano na ho yan? Kalokohan na yan. Wala nang naniniwala dyan. Anak, totoo ka, pa-English ka, tapos yung administrasyon mo, puro nakawan. Mag-Ilocano ka na lang. Baka sakali, di ba? The U.S. was here. President Trump did not attend the APEC, but mostly he came here for the meeting with President Xi Jinping. Secretary Lutnick was the one who represented him here. Almost all the ASEAN nations, and it was very, very, very interesting to hear from the different perspectives. And that's really the use of this of these kinds of summits. And as usual, I took advantage of the free time between meetings to have as many conversations with as many of them as many of the leaders and even some of the ministers about any subject. It's always very interesting to see the other points of view and how people's perspectives are on the world condition and all that. So that I think has been it. Put it this way, I'm going home. All of us are going back to Manila with a lot of ideas to think about and some work to do to develop those ideas. And I think that that is a good reason for having these summits. So I'm very happy, despite the fact that it was a very tight schedule because we just came back. We just came back from ASEAN, from KL, and we went almost directly here. But nonetheless, it's worth the fatigue
and the sleep starvation, that's not important anymore. Thank you, Mr. President. The first question will be from Anna from GMA Online News. Huwag ka na matulog. Natutulog ka pa ba? Okay lang yan. Nanto ka, di ka naman makakatulog eh. Good afternoon, Hira sir. ka, oh. Good afternoon. Sir, may we know what's the wisdom behind the creation po ng Task Force Philippines between the Philippines and the United States? Because it is basically it's organizing ourselves into a more cohesive unit in terms of the protection of the freedom of navigation in the South China Sea, the West Philippine Sea for us. So yun lang naman yun. Because it's members of the military, they have to establish procedure so as to be able to operate together. And iba yung participants ngayon eh. Iba yung vessels na pinadala ng Amerika, iba yung gagamitin ng Navy natin. So we had to put together a new structure to make maximum use of the time that we are doing these exercises. Sir, quick follow-up lang po. How will this new task force be different sa iba pa po nating partnership with the US? And do you see this as a mechanism that will ease the tension and aggressive actions of China in the West Philippine Sea? hindi na ako nagkakatugma. Aggressive. Kung aggressive, ba't ka pa nakipagkamay? Dapat ipinakita mo sa international community, dyan sa mga sumama sa APEC na yan, galit ka kasi agresibo ang China. Kaso hindi nang suma. Pinakita ho niya ang kaplastikan niya dyan sa dyan sa APEC summit, di ba? Banat ka ng banat, aggressive, makikipagkamay ka ng ano kasi raulo? Well, at the very least, what is the difference is because the vessels are different. So, may carrier group, merong tayo rin, meron silang ano. So we have to learn how to work with a different set of parameters, military parameters, and that was the basic difference. It will not lower. It will not. It is. It will. I hope it will lower the tensions in West Philippine Sea. It will certainly not heighten them, because it's not something new. Wala namang bagong ginagawa. Nagkaka-heightening lang of tension kapag may sumubok ng bago. Dati hindi ginagawa, bigla na lang gagawin. Yun, magkaka-tension. And that's not what's going to happen here. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Mr. President. The next question from Daryl Sguerra from PNA. Good evening, sir. Sir, Hi. could you share lang po the key outcomes of your bilateral meeting with South Korean President Lee Jae-myung? Yeah. Ano pong maasahan natin from the meeting in terms of investment, security, and defense cooperation? Thank you, sir. Well, of course, I had to meet the new president because bago nga siya, hindi pa kami nagkakilala. I had only been able when he was when he newly took office. All I was able to do was give him a telephone call. And this is the first time I met him was in KL. Pero sandali lang because Yan. so we made the point that we have a bilateral meeting. Bilateral meeting. In the bilateral meeting, I'm happy to say that the cooperation between the Republic of Korea and the Philippines will continue at the very least, and we have found many other ways where it can. Ang tanong, inutangan mo ba? Kasi kung di mo rin lang naman inutangan, ano pang ginagawa mo dyan? Anak ng toko, wala na tayong panggagastos, ninakaw na ng mga kaibigan mo yung pera. diba? Hindi mo ba kaibigan yung mga di umanong nagnakaw ng mga flood control? Wala namang kaalyado si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa mga na sasangkot dito sa skandalo na to. Kung ako sa'yo, yarin lamang nandyan na silang lahat. Utangan mo na lahat. Even be developed, intensified, deepened, and that is something that is always to the good. And that Republic of Korea has always been very supportive of the Philippines
They are helping us with equipment for our modernization of our military. They are also helping us with joining our exercises. And beyond defense and security, Tatawa tayo dito sa ano na to, unggoy na to. Nakwento ko, pilit-pilit ho niyang i-replicate yung kanyang ama, pati biyak ng ulo, biyak ng ng buhok sa ulo, ginagaya din ho. Bago election na yung Kimpi yan eh. Kimpi sa gitna hiwa niyan eh. Maya-maya naging one side yung buhok niya. Talagang rinireplicate ho niya. I-replicate mo na rin, pati sakit, walang niya ka. Lahat na i-replicate mo. Pati yung pagpapatapon sa Hawaii, i-replicate natin. Ano gusto mo? Kanya ka, oo. Lahat ang gusto niya i-replicate eh. Ito, nagtatanong lang naman tayo. Lahat gusto mong gawin. Mag-declare ka na ng martial law para tapos na usapan. Para ihalo na natin yung balat sa tinalupan. Yan ang lamang gusto mong i-replicate lahat. Pagsasalita, hindi niya lang kaya kasi yung matandang Marcos, nagtatanong pati yun, yung walang teleprompter, yung galing talaga sa utak. Hindi siya nagbabasa-basa, wala, parang Tatay Digong yun. Ito, dahil nga sa kakapulburon, umina yung sa bagay, bata pa lang yan, mahina na yan. Wala talagang binatbat yan, higa nga, puro putik laman ng utak niyan, di ba? Kaya kailangan may teleprompter. Siguro pag English kasi lumaki nga sa ibang bansa, alam nga na mag-Ilocano at Tagalog ka doon sa Hawaii, di ba? Pero marami daw Ilocano doon. At tingin ko sa Hawaii, pagka pumunta ka doon, mga kababayan mo doon, sisipain ka doon. Galit din sila sa'yo. Anak ng toko, anong ginawa mo doon sa, yung sinasabi mo, ligasiya, di ba? Ngayon mga kababayan, yan na resulta. Marcos Sr., pag nakita kayo ng anak mo, kung sakaling sumunod na to sa'yo, at lahat naman tayo pupunta doon, wala namang maiiwan sa atin dito. Nauna lang si Marcos Sr. at sigurado susunod ka. At susunod din naman ako, huwag kayong mag-alala. Tayong lahat ho. Ika nga walang makakalusot. Tayong lahat pupunta doon sa pinuntahan ni Marcos Sr. I mean, bukas, ngayon, di natin alam. Darating ang panahon, wala akong makakapagsabi na magugurgur tayong lahat. Paunahan lang. Ang pakiusap ko lang kay Marcos Sr. kung sakaling naririnig niya, sundan mo lang ang boses ko, Marcos Sr. Kung sakaling naririnig mo ko, kung sakaling magkita kayo ng iyong anak na to sa kabilang buhay, papunta naman tayo lahat doon. Wala nang matitira sa atin dito. Di ba? Please lang, pag nagkita kayo dyan, gulpihin mo siya. Kasi, ako naniniwala tayo, si Marcos Sr. sincero talaga. Pinasok lang siya ng mga makakaliwa. Sa totoo lang meron naman talagang nagawang maganda yung mama. Di ba pagdating sa infrastructure, talagang yung golden age, talagang nakita natin noong mga panahon na yon. Nagkaroon ng mga malalaking. Sa bagay, sa haba ng panunungkulan sa Pilipinas, pagka naman walang naging resulta, malamang napaaga yung pagkukudita sa kanya, di ba? Ngayon, ang pakiusap ko lang, Marcos Sr., kung sakaling makita mo ang anak mo na to, 10 to 20 years from now, magurgur tong mama na to, please lang, pakigulpi mo siya para sa sambayan mo. Lang ganyan. Sino ba hindi mamamatay? Mamamatay naman tayo lahat. Malay natin, di ba? Hindi natin, walang nakakaalam kung kailan yung natin yung finish contract natin, di ba? Pero yun lang pakiusap ko. Kung sino sa mga kababayan natin, ang mga kamag-anak ay nagurgur sa baha, na leptospirosis, kung sakali makita nyo sa kabilang buhay itong mama na to, 5 to 10 years from now, 10 to 20 years from now, tandaan nyo, markahan nyo gulpihin nyo siya sa kabilang buhay. Hindi ngayon, sa kabilang buhay. Tayo naman, bawal yan, presidente yan Meron PSG yan bawal pagbantaan yan. Alam natin yun. Sinasabi natin, kung sakaling kunin na siya ng kung sino man ang kukuha sa kanya. Pag nakita nyo siya sa kabilang buhay, wala nga naman pati sa kabilang buhay, meron siyang PSG. Wala nang presidente doon. Ako kung sakaling makita ko to sa kabilang buhay, good luck na lang sa'yo. Hindi, pagdating doon, hindi na ako galit dyan. Para na lang doon sa mga galit.
O nga, hanggang sa mga panahon na yun, galit pa rin kayo sa kanya, di pa kayo nakaka-move on. Ako ngayon pa lang, di naman ako galit dyan eh. Di naman ako galit dyan. Tanggigigil lang. If you will do a little research, the Korean Exim Bank has so many projects in the Philippines na talagang nakakatulong sa atin because they have a very good idea of what the Philippines needs. Hindi lang sinasabi, some institutions will say, we will finance you only if you do this. If only you do this is hindi naman bagay sa atin, hindi natin sila, they are very knowledgeable about the issues that we have to face in terms of infrastructure development, in terms of digitalization, in terms of all of those manufacturing. And so that, again, is what we discussed. And I said, I hope it continues because maganda naman yung ang ating partnership. Hindi nagkakagulo, maayos ang trabaho. Maganda daw ang ating partnership. Paano maganda ang ating partnership? Kinan sila nga yung inuutang mo eh.